Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Nakaramdam na ba kayo ng selos kapag nagkakaroon ng mga bagong kaibigan ang matalik mong kaibigan? Mga kabayan, siguro lahat ng kabataan, sigurado akong makaka-relate sa panibagong storya na ating ibabahagi ngayong araw sa Kaakay with DJ Kakay. DJ Kakay, tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Jerzella. Ang kwento na ito ay tungkol sa akin at sa kaibigan kong si Regine. Sa relasyon ng aming pagkakaibigan, nasanay ako sa trato sa akin ng aking childhood friend na si Regine. Ako ang paborito niyang kaibigan noon. Sa tagal ng aming samahan, tinuring namin ang isa't isa bilang magkapatid, not sisters by blood, but sisters by heart. Masayang status na aming pagkakaibigan noon. Nagsisimba pa kami every Sunday, kasama ang kanyang dalawang mga kapatid. Ngunit nung dumating ang taon na lilipat na sila ng bahay sa Manila, biglang lumamig ang aming samahan, ang aming pagkakaibigan. Lalo na nagkaroon na siya ng mga bago niyang kaibigan sa eskwelahan. May pagkakataon naman na nag-uusap kami sa social media pero hindi na katulad ng dati. Naging cold na siya sa akin. Hindi na kami same vibes na hanggang kabilang barangay, abot ang tawa namin. Ganon kami ka-close kaya hindi mawawala sa akin na makaramdam ako ng selos sa bago niyang kaibigan. Ngayon ang araw ng simba natin, ha? Oo ba? Kagabi pa nga ako excited eh. Oh, yung promise natin, ha? Dapat makumpleto natin ang simbang gabi para makapag-wish tayo. Oo naman, ako pa ba? Siyempre, buong puso kong pangahawakan ng promise na yan. Promise! O sige, wait mo ako dyan, ha? Tawagin ko lang yung mga kapatid ko. Uy, bilisan nila. Bilisan na lang gumaya kasi mag-uumpisa ng misa. Apakatagal naman kasi nilang kumilos, eh. O, easy lang, BFF. Magsisimba pa naman tayo. Tsaka nga pala, Jerzella, lilipat na pala kami ng bahay next week. Tumawag kasi si Papa kay Mama na nakahanap ng lilipatan namin. Ah, ganun ba? Oh, bakit hindi ka masaya? Dapat nga masaya tayo eh. Kasi lilipat na kayo sa mas malaking bahay. Happy naman ako. Pero yung pangako natin na kukumpletuhin ang simbang gabi na magkasama, baka malabo nang mangyari. Ano ka ba? Pwede pa rin naman yun matuloy. May Quiapo naman sa Manila. Pwede ka naman doon magsimbang gabi, no? At talagang nagbiro ka pa, ha? Masaya ako para sa pagkaibigan kong si Regine dahil matutupad na ang isa sa mga pangarap niya na makalipat sa malawak at magandang bahay. Mataas ang pangarap ng kaibigan ko. Business-minded din siya na kahit anong pwedeng ibebenta niya para magkaroon ng ekstrang baon kahit na may kaya naman ng kanilang pamilya. Malungkot ang puso ko pero hindi ko pinapahalata sa kanya. Simula pagkabata kasi siya na ang kalaro ko at nakakasama sa lahat ng kasiyahan, kalokohan at kalungkutan. Mabait si Regine, DJ Kakay. Naalala ko nung school days namin, sinasabay niya pa ako sa service niya kaya imposible na hindi ko siya mamiss. Huy, ngayon na pala kayo aalis? Oo. Nandyan na rin yung van na sasakyan namin pa Manila. Nga pala, Jen. May bibigay akong bracelet para sa'yo. Wow! Ang ganda naman nito, Jerzella! Salamat! By the way, ako din may ibibigay sa yung bracelet. Uy, salamat! Sweet mo talaga. Huwag mong iwawala yan, ha? At ingatan mo din. Gusto ko kapag ka nagkita tayo next time, suot mo pa rin yan. Sana kahit matagal tayong hindi magkita, wag sanang mawawala yung energetic vibes natin, ha? Naku! Tawag na ako ni Mama. Aalis na ata kami. Paano ba yan, Jerzella? Ingat ka na lang, ha? Kahit hindi nasagot ni Regine ang hiling ko na walang magbabago sa amin, okay lang sa akin. Kahit na medyo na-offend ako ng konti dahil pakiramdam ko kasi dahil aalis na siya, nararamdaman ko na parang hindi na ako importante sa kanya. Masaya naman ako na natanggap kong bracelet mula sa kanya. Alam na alam niya kung ano ang favorite color ko.
Iingatan ko ito at pahalagahan hanggang sa dumating yung araw ng pagkikita namin ulit. Lumipas ang 3 taon, DJ Kakay, na walang pag-uusap sa aming dalawa ni Regine. Wala rin kaming connection sa social media. Nagulat na lang ako bigla nang nag-deactivate siya. Hanggang sa nakatanggap ako ng isang invitation mula kay tita. Para sa birthday yon ni Regine. Nang makatanggap ako ng invitation, hindi ko maitagong nararamdaman ko, DJ Kakay. Sobrang saya ko dahil muli kaming magkikita ni Regine, ang aking childhood best friend. Regine! Regine! Ano yun? Sino yun? Happy birthday, Regine! Happy birthday sa aking pinakamamahal na BFF! Oh gosh! Sino naman yung maingay dito sa sala nyo, girl? Gerzela! Ikaw pala yan! Halika, ipapakilala kita sa classmate ko. Hi, Jejemon! Oh, I'm sorry. Gerzela, right? Ako nga pala si Marga. Nice to meet you, ha? Nice to meet you too. Huy, Regine, hindi mo naman sinabi sa akin na may Jejemon ka palang friend sa probinsya noon? Huy, Marga, ikaw talaga. Wow, Gerzela! Suot mo pa rin pala yung bracelet na bigay ko sa'yo? Oo naman, syempre galing sa'yo to eh. Yung bigay ko sa'yo, nasa na? Naku. Nasira eh. Nahila kasi ni Nicole nung naghaharutan kami. Ano ba naman yan? Hindi mo man lang iningatan. Yung bigay mo nga sa akin hanggang ngayon, nasa akin pa rin. Ang arte mo, girl, ha? Parang bracelet lang, binibig deal mo. Ikaw kaya nagsabi sa akin na pahalagahan ko yung mga bagay na galing sa'yo. Hey, Miss Jejemon, pwede ba? Huwag mo ang artehan ng ganyan si Regine. Marga, tumigil ka na muna, please. Gusto mo bang malaman yung totoo? Bakit ayaw na ni Regine isuot yung stupid, ugly piece of junk bracelet na binigay mo? Marga? Dahil simula nung sinuot niya yun, before the day of the exam, bumagsak siya. So, malas yung binigay mong bracelet sa kanya. Bibigay-bigay ka na nga lang yung puno pa ng bad luck. Ano? Totoo ba yan? Bakit naman ganun? Hindi yun bad luck. Totoo yung sinabi ni Marga, Gerzela. Itsura pa nga lang ng bracelet, malas na eh. Tsaka, no offense ha, pero bakit ka ba andito? Baka mamaya, malas ka din. Mahawa pa kami sa'yo. Regine, kaya mo lang ba ako in-invite sa birthday mo para pahiyain ako at pagbukain mo akong tanga dito sa harapan ng kaibigan mong Ingleserang hilaw? FYI, hindi kita in-invite na pumunta dito sa birthday ko, Gerzela. Si Mama lang ang nagsabi sa akin na imbitahan ka sa birthday ko, no? At saka, Gerzela, hindi na ako katulad ng dati na tulad mong Jejemon tsaka mahirap pa sa daga. Napakasama ng ugali mo ngayon, Regine. Hindi na ikaw ang kaibigan ko na malambot ang puso. Mabuti pa, aalis na lang ako. Yan ang gusto ko sa'yo, Regine. Palaban at matapang. Aakyat na muna ako. Sumama lang yung mood ko. DJ Kakay, nagulat ako sa mga binitawang salita ng matalik kong kaibigan na si Regine. Hindi ako makapaniwala sa mga inasta niya. Totoo ang mga kasabihang kung sino ang palagi mong nakakasama, ay posible na ma-adapt mo ang pag-uugali niya. Aminado naman ako na silosa akong tao at selfish pagdating kay Regine. Nasanay kasi ako sa kanya kung paano niya ako itrato noon. Ako kasi yung favorite niyang kaibigan sa lahat ng mga kalaro namin. Kaya hanggang ngayon na lumaki na kami, ay hinahanap-hanap ko pa rin ang pagiging sweet niya na parang nakakatandang kapatid ko. Masakit pala sa damdamin na tagos hanggang buto ang mga ibinabato sa'yo. Lalo na kapag ang mga masasakit na salitang ito ay nanggaling sa taong mahal mo. It's painful when your friend becomes your enemy. Ang tagal kong nanabik sa banding kasama si Regine. Akala ko magiging masaya ang pagpunta ko sa kaarawan niya. Akala ko din magiging masaya siya nang dumating ako. Pero nung nakita niya ako, para bang gulat na gulat siya. Yung tipong hindi niya inaasahan ang pagdating ko. Hello? Oh, bakit napatawag ka? About na naman kay Regine? Marga, please, bakit mo ba ginagawa to kay Regine? Hindi ba magkaibigan kayo? Wala kang pakialam sa gusto kong gawin ko sa kanya. Gawin mo ang dapat mong gawin, William, dahil binabayaran kita. Bahala ka dyan. Napaka-uto-uto talaga ni Regine. Hanggang ngayon, tatang-tanga pa rin siya.
Wala siyang kaalam-alam na niloloko na namin siya. Marga? Sinong kausap mo? I mean, sinong tatanga-tanga? Wala, yung driver kasi namin. So stupid. Bakit magpapasundo ka ba sa driver mo after nightclub natin? Oo, magpapasundo sana ako. At isasabay na sana kita para maihatid ka sa inyo. Anong sabi ni Manong? Hindi daw pwede. May problema daw yung sakyan. Ganun ba? By the way, di ba ngayon na yung nightclub natin? Hintayin na lang kita doon na. Kasama ko pala mamaya si William. Wow! Mukhang makakascore na si William Ano, papayagan mo na ba? Hoy, Marga, ayoko nga. Okay. Let's meet at the club. See you later, alligator! Ang problema kay Regine ay madali siya magtiwala sa mga taong bago lang niyang nakikilala. Ang akala niya mga tunay na kaibigan na katulad ni Marga at ang pinagkakatiwalaan niyang kasintahan na si William, ang siya palang trataydor sa kanya. Walang may akala na mangyayari to kay Regine. Ayon sa kwento niya sa akin, sobrang sweet naman sa kanya ni Marga. Sa ilang buwan na pagkakaibigan nila, supportive friend siya. Pagdating sa mga manliligaw ni Regine, kaya hindi sukat akalain ni Regine na magagawang traidorin siya ng inakala niyang tunay na pagkakatiwalaang kaibigan na si Marga. Woo! Grabe, ang saya-saya dito, Marga! Tara, sayo tayo sa stage! Oh, sure! Come on, let's dance! By the way, asan si William? Ha? Ano? Hindi kita marinig, Marga! Sabi ko, nasan si William? Ha? William! Nasaan ka ba? Regine, iwan mo na ito dyan Puntahan lang ako. Go lang! Shucks, sakit na po. Nasaan ka si William? Huwag talagang uuwi. Aray, sakit ng katawan ko. William, are you happy? Pwede ba, Marga? Tigilan mo na ang pang-aakit sa akin. William naman, no. Please. Come on! Hindi kita gusto, Marga. William! Alam mo, mahal mo man ako o hindi, at least, nahag ka na tatikman kita. Yun naman yung importante Mga walang hiya kayo? Mga baboy! Dito pa talaga kayo naglalampungan? FYI, Regine, hindi ka naman talaga mahal ng inaakala mong boyfriend mo. Ginamit ka lang ni William dahil may pera ka. Pero ni ka ni Teng na pagmamahal, wala siyang nararamdaman sa'yo, boba. Malanti ka talaga, Marga! Ang kati-kati mo! Mang-aagaw kang babae ka! Ang kapal na mukha mo! Marga! Akala mo ba nasuntuhin kita, ha? Ano ba kayo? Tumigil na nga kayo dyan. Ano? Gusto mo pa ba ng isa, ha? Gusto mo pa ba ng isa? Ganyan ka na ba kadesperada, ha, Regine? Lahat gagawin mo na para sa'yo lang ang tao na hindi ka naman talaga gusto o minahal? Wake up! Kinaibigan kita, Marga. Tinuring kitang parang kapatid. Nasaktan ko yung damdamin ni Gisela dahil lang sa'yo tapos aagawin mo lang pala yung boyfriend ko. Ang sama-sama mo! Well, I'm sorry, Regine. Pero hindi kita tinuturing na kapatid man o kaibigan. Manloloko kayo! Mga sinungaling! Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Regine! Pwede ba? Pwede ba umuwi ka na? Sawang-sawa na ako dyan sa katawan mong manang. Umuwi ka na. Ang dami ko na sayang nagkasaloy na kakahatid sa bahay niyo na napakalayo. William, minahal kita ng buong buo. Lahat ng meron ako binigay ko sa'yo tapos ito lang pala igaganti mo sa akin? Hindi ko kasalanan na minahal mo ako, Regine. Ang lahat ng pinakita ko sa'yo noon, pagpapanggap lang. Gaano mo pa ako katagal niloloko, William? Ano? Si Marga ba ang mahal mo? Siya ba yung pipiliin mo? Wala na isa sa inyong pipiliin ko. Dahil may mahal akong iba. Ang kapal ng mukha mo, William! Patawarin mo ako, Regine. Hindi kita kayang mahalin. Lahat ng mga pinagdaanan ni Regine ngayon ay masasabi kong naging karma niya. Dahil sa pagtraidor niya sa akin bilang kaibigan niya. Aminado akong hanggang ngayon masama pa rin ang loob ko sa kanya pagkatapos sa mga nangyari sa amin nung nakaraang araw na birthday.
Hindi ko naman dinalangin na karmahin siya dahil mas pinili niya si Marga na kakilala lang niya kaysa sa akin na kaibigan niya simula pa ng mga bata pa kami. Hindi ko rin naasahan na darating kami sa punto na lalapit ang kaibigan kong si Regine sa akin at hihingi ng tawad. Mahirap magpatawad lalo na kung yung sakit ay nandito pa rin. Pero mahirap din naman sa akin na tiisin ang taong naging bahagi na ng aking childhood. Hello, speaking. Gisela, ako ito si Regine. Kaya mo pa ba akong patawarin? Patawarin daw. Bakit? Ano problema mo? Ay, naku, Regine. Patawarin mo ako sa lahat. Ay, naku, nakakatawa ka, Regine. Dahil ba FO na kayo ni Marga, sa akin ka ngayon lumalapit. Chi. Ano bang nabigla lang naman ako noon? Pwede ba tayo magkita? Actually, may lakad ako ngayon. Pa Manila. And hindi ako pwede ngayon. May meeting kasi kami. I'm sorry. Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo, Gisela? Ayos ka lang ba, Regine, ha? Gumising ka nga. Ay, nako. Lakas ng loob mong sabihin yan sa akin, ha? Isang beses lang ako nagkamali sa'yo, Gisela. Parang daig ko pang nakapatay ah. Ulang ka ba sa tulog? Ikaw pa may ganang magalit pagkatapos mo akong ipahiya dyan sa friend mong hilaw? Nasaktan din ako ng sobra nung araw na yun, Gisela. Natakot lang ako natakot daw kay Marga. Kasi baka hindi niya ako isama sa varsity. Hindi ko alam kung kakausapin ko pa ba si Regine talaga, DJ Kakay. Pero nung usapan namin na yun, puro tawa at iyak lang ang talagang nangyari. Dahil ako kasi yung tipo ng kapag niloko mo na ako, mahirap ko nang ibalik ang tiwala ko sa isang tao. Pero dahil may pinagsamahan at mahal na mahal ko ang aking kaibigan, sobrang tinitiis ko. Kaya tumatawa pa rin at umiiyak kapag kami nag-uusap. May times pa rin na naawa ako sa kanya sa lahat ng mga pinagdaanan niyang trauma kay William. At sa napakagandang pagkakataon, nag-cruise pang landas namin ni Marga sa isang restaurant. Marga, ikaw ba yan? Oh, Gisela? Bakit andito ka? Hindi ko in-expect na may darating palang probinsyanang katulad mo dito. Pwede ba, Marga? Hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Nagkamali yata ako ng restaurant na pinasukan. Ang alam ko kasi, no pets allowed. Buti nakapasok ka. Nang-iinsulto ka bang probinsyana ka, ha? Oh, pasensya na kung tinamaan ka sa sinabi ko, ha? Nagsasabi lang ako ng totoo. Oh, by the way, hindi mo yata kasama yung kaibigan mong uto-uto. Oh, well, hindi. May importanteng meeting lang kami ng mga klase ko dito sa Manila. Kaya lumuwas ako. Tsaka bakit mo sa akin tinatanong yung BFF mo? Hindi mo pala alam eh. Buntis ako. At magkakaanak na kami ni William. Ano ngayon? Yung ex-boyfriend ng kaibigan kong si Regine. Ano? Buntis ka, Marga? Oh, Regine, andito ka rin pala. Reunion kayo. At oo ha, buntis ako. Narinig mo naman, di ba? Talagang kay William pa ha? Napakasama mo, Marga. Hindi ka pa nakontento, nagpabuntis ka pa talaga? Sa ayaw at sa gusto ni William, magiging daddy na siya. Marga! Hindi sa kinakampihan ko si Regine. Pero napakasama mo! Saan ka ba lumuhugot ng kakapalan ng mukha ha? Kay Judas? Kung sasabihin kong oo, okay na ako, Gisela. Ganun lang pala kadaling utuin yung bobo mong kaibigan. Okay na rin ako, Marga. At least, nasasampal kita ng paulit-ulit. Ano ba, Regine? Ano ba? Ano ka ba? Buntis na yun siya! Ano? Bigyan mo naman siya ng consideration! May bata siyang dala! At bakit ako? Hindi ba ako nasaktan sa pinanggagawa sa akin ng babaeng yan? Teka, sino ba yung William na yan? Hintayin nyo at darating na rin yung future husband ko. Visit kayo? Oh, ayun na pala siya eh. William! Anong kaguluhan to? Ikaw ang William na tinutukoy nila? OMG! Small world ang nangyayari sa sitwasyon namin ngayon. Dahil ang William na pinag-aawayan ni Marga at ng kaibigan ko, siya naman ang William na naniligaw sa akin ng mahigit 1 taon na. Matagal ko din itong hindi binanggit at nilihim kay Regine kahit na okay pa kami noon.
Paano ko ba ito may papaliwanag sa kanya? Sigurado ako na magagalit siya sa akin. Pero nagulat din akong 3 babae pa lang pinagsabay-sabay ni William na boyfriend ni Regine, kalandian ni Marga, at manliligaw ko ngayon. Sino yan? Gisela, alam ko nagulat ka sa nangyayari, pero hindi ko talaga minahal si Regine. Ang lahat ng yan ay purong pagpapanggap lang. Binayaran lang ako ni Marga. Bakit mo nagawang lokohin ang kaibigan ko? Hindi mo alam kung gaano ko kamahal ni Regine. Napilitan lang ako. Hindi niyo alam kung gaano ko impluwensya ang pamilya ni Marga. Kaya ka nagpauto? Eh yung tungkol sa inyo ni Marga, nakakadiri kayo, William. Paano mo nagawang pagsabay-sabay ng 3 babae sa buhay mo? Patawarin mo ko, Gisela. Mahal kita. Mahal na mahal. Patawarin? Sa tingin mo ba gano'n lang kadali ang magpatawad? Nagsisisi na ako, Gisela. Ngayong buntis na si Marga, kailangan mong panagutin ang batang dinadala niya. Alam ko ang responsibilidad sa bata. Pero, hayaan mo naman ako mahalin ka. William, sa tingin mo ba pag sinagot kita at naging magkasintahan na tayo, ano na lang ang mararamdaman ni Regine? Gisela naman. Bakit mo laging iniintindi ang feelings ni Regine? Mahal kita. At alam ko ring mahal mo rin ako. William, hirap akong pagkatiwalaan ka. Lalo na ngayon at magkakaanak na kayo ni Marga. At paano kung Paanong alin? lokohin mo rin ako? Eh hindi pa nga tayo niloloko mo na ako eh. Hindi lang ako, pati kaibigan ko. Uy, Gisela, hindi na ako kumatok ha. Bukas naman yung pinto. Regine? William, Anong ginagawa mo rito? ikaw lang bang may karapatang bisitahin ng kaibigan ko, ha? Magpapaliwanag ako. Huwag mo akong hawakan, Gisela. Mali yung mga iniisip mo, nag-uusap lang kami. Pare-pareho lang kayo. Hindi lahat kayo pinagloloko niyo ako. Hindi ganun, Regine. Gisela, tama na. Sabihin na natin ang totoo sa kanya. Hindi. Umalis ka na muna, William. Hayaan mo mag-usap kami ni Regine, ng kaibigan ko. DJ Kakay, ito na siguro ang pagkakataon na gusto kong mangyari sa aming dalawa ni Regine. Ang makapag-usap na kaming dalawa lamang. Matagal ko nang hinihintay ang ganitong pagkakataon. Sa totoo lang, ang dami kong gustong isumbat sa kaibigan ko. 3 years ago, nang huli kami nagkausap, wala siyang paramdam kahit pagbati lang sa mga birthday ko. Ang katagang pinky promise ay madalas ay hindi magiging consistent sa pagkakaibigan dahil hindi natin alam ang mangyayari. Kung siya pa rin ba ang Regine na aking kaibigan. To be honest, DJ Kakay, maski ang sarili ko hindi ko nakilala. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa aking kaibigan na si Regine, para bang ayoko siya magkaroon ng iba pang kaibigan. Kaibigan kita, Gisela. Matalik kong kaibigan. Kaya sana diretsuhin mo ko. Ano bang meron sa inyo ni William? Pareho namin mahal ang isa't isa. Talaga? Kahit 3 buwan kaming naging magkasintahan? Kahit puro pagpapanggap lang yun? Hindi. Hindi totoo yan. Minahal pa rin ako ni William. Regine, gumising ka! Hindi ba sinabi sa'yo ni William na ginamit lang siya ni Marga para sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Ang inaakala mong kaibigan na tapat sa'yo, may lihim palang inggit at galit sa'yo. Kaya ginamit niya si William para tuluyan kang ma-in love sa lalaking hindi ka naman talaga minahal. Eh yung namamagitan sa inyo ni William, ano yun? Mahigit 1 taon na akong nililigawan ni William. Kung tutuusin nga, ako pa yung tunay na niloko dito eh. Oo, napamahal na rin siya sa akin. Pero hindi ako nagpadala sa kanya. Hindi ako tulad mo na baliw sa kanya. Oo, nagkamali ako sa part ng minahal ko si William nang higit pa sa buhay ko. Pero masisisi mo ba ako, Gisela? Kung nais ko lang naman maranasan yung tunay na pagmamahal. Regine naman. Halika nga dito. Gusto ko lang yakapin na mahigpit. Yung hindi ka na makahinga. Pinapatawad mo na ba ako, Gisela? Regine. Oo. Sana huwag ka magpakatanga sa lalaki. So sinasabi mong tanga at bubita ako, ha? Masasabi kong oo at hindi. Oo, tanga ka. Pinabayaan mong lokohin ka ng mga taong nasa paligid mo. At hindi, dahil nagmahal ka lang naman ng mga tao na akala mo tapat at mabuti ang hangarin sa'yo. Hindi ko akalain na masasabi ko ang bawat katagang alam kong masasaktan siya. Pero totoo, DJ Kakay. Hindi naman siguro masamang magpakatotoo lalo na kung ikabubuti naman ng kaibigan mo.
para gumising sa realidad na hindi lahat ng tao ang nakikilala mo ay mapagkakatiwalaan mo na agad. Hanggang ngayon pala ay inosente pa rin si Regina, masyadong mabait, people pleaser at madaling utuin. Nakakala ko tuloy yung panahon na ninakawan siya ng pinsan niya noon ng pera dahil magaan ang loob ni Regine sa pinsan niya ay hinayaan na lamang niya itong tumira sa kanilang bahay. Ganon siya kabait at kamaawain. Hindi ko rin maisip na nagtataka kung bakit inaabuso siya talaga ng mga tao. Happy 25th birthday to me! OMG! Happy birthday sa'yo, Gisela! Ang wish ko, sana magka-baby na kayo ni TJ para maging ninang na ako. Ang OA ha? Engaged pa lang kami, hindi pa nga kami kasal. Ito naman, biro lang. Eh ikaw, kailan niyo ba balak magka-baby ni Benedict? Tagal niya ng kasal, girl. 5 years na yata kayo. Ewan ko ba sa kanya ang hina-hina niya? DJ Kakay, masaya ako dahil nagkaroon na kami ng kanya-kanyang asawa at kasintahan. Happily married na rin ang napakaganda kong kaibigan. At masaya na rin ako dahil binigyan ako ng Diyos ng tamang tao at kaya kong alagaan habang buhay. Tama din ang desisyon ko na huwag nang payagan na magpatuloy na manligaw si William noon. Dahil marami pa naman lalaki dyan na talagang totoo at loyal. Marami din kasing nasisira ang pagkakaibigan dahil lang sa isang lalaki. Pero ako, ibahin mo kami ni Regine. Mas mahal namin ang isa't isa na parang magkapatid na. Para din sa ikakabuti ng bawat isa sa amin. Iniwasan ko rin kasi si Regine noon. Pero ang maramdaman ng awkwardness ng ganon sitwasyon ay ayoko nang maulit pa, DJ Kakay. Kaya lagi nating tatandaan na don't settle for less. Kung alam naman natin na sa sarili natin ang value at self-worth. Importante na nagmamahal tayo at mahal natin ang totoo nating kaibigan.